Kailan naging Diyos-Diyusan ang isang bagay? Isipin nyo, kailan naging Diyos-Diyusan ang isang bagay sa buhay natin? Amen? Kasi ang una dito, ang first commandment, sinasabi to, God first before everything. Sinasabi ni Lord, God first. Unahin natin siya bago ang lahat. Amen? Pero nandun yung minsan sa buhay natin na talagang tao lang naman tayo. Palaging tao lang naman tayo. Nandun yung kumbaga talagang sinasadya, di ba? Anong mga bagay na inuuna natin palagi, mga kapatid, na naging high priority na natin or ultimate concern sa buhay natin? Ano yung mga bagay na ginawa natin high priority sa buhay natin? Amen? So, pinakamahalaga sa ating buhay, ayun yung naging isang Diyos-Diyusan mo na. Amen? Siya yung naging Diyos-Diyusan mo na kasi imagine mo, ginawa mo na siyang high priority sa buhay mo. Siya yung palaging nauna sa buhay mo bago ang Panginoon. So ang tawag doon, naging Diyos-Diyusan mo na siya sa buhay mo. Baka akala mo, baka hindi nyo naintindihan ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita na ito, hindi lang statue ang ibig sabihin nito, kundi yung mga bagay na yun ang inuuna natin palagi before ang Panginoon. So naging Diyos-Diyusan mo na siya. Amen? So ang salita ng Panginoon nag-remind sa atin palagi. Alam ko na itong verse na ito, matagal na ito. Matagal na ito at yun na nga, hindi ito mawawala. Amen? Dahil ang Diyos natin ay hindi lamang sinasamba or pangreliyon lamang. Hindi siya parang sinasamba lang natin kasi ito yung reliyon ko. No, hindi. Hindi ito ang gusto ng Panginoon. Kasi nagsimba ka kasi nga born again, kasi ito yung reliyon ko, sinasamba mo siya. Pero no, hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Kundi igalang natin ang Panginoon. At ipamumuhay natin ang kanyang salita. Ang salita ng Panginoon, ipamumuhay natin ang buong puso. Dahil ang ating lakas at ang buhay ay galing sa Panginoon. Amen? Amen? Galing sa Panginoon. Hindi natin yan pwedeng kalimutan. Kaya tayo narito ngayon. Kaya tayo may buhay. Masaya tayo. Amen? Nag-uusap tayo. Nagkita-kita tayo. Dahil ang buhay natin ay galing sa Panginoon. So, yung buhay natin ay galing sa Panginoon. Tapos yung mayroong mga bagay na inuunan pa kaysa Panginoon. Ano nang tawag doon? Siya na yung Diyos-Diyusan mo. Amen? Naintindihan ba natin? Siya na yung naging Diyos-Diyusan natin. Kaya, ang Panginoon sabi niya, ano ba ang mga utos ng Panginoon sa atin? Mahirap ba? Mahirap ba ang mga utos ng Panginoon? Sagot ka. Mahirap? Opo. Mabigat ba? Mabigat. Pinapahirapan ba tayo ng Panginoon sa utos niya? Sa bawat isa sa atin? Hindi. No, hindi. Ang mga utos ng Diyos ay tungo sa magaan, mahusay, at matagumpay na buhay. Amen? Matagumpay na buhay. Kung ito ang batas ng Panginoon, ay sinusunod natin. Saan ang mahirap doon? Mahirap kasi iwan mo ang lahat ng mga bagay sa mundo. Mahirap alisin. Diba? Alisin? Mahirap ba alisin? Mahirap talaga. Mahirap talaga alisin. Kung dinudiyos-diyos mo siya. Kung ginawa mo siyang Diyos sa buhay mo. Mahirap talaga. Amen? Amen. So, ang batas ng Panginoon ay tulad ng isang law of gravity. Bakit? Na hindi pwedeng baliin sino ka pa man, kahit yung presidente, hindi pwedeng baliin ang law of gravity sa Panginoon. Hindi pwedeng baliin. Bakit? Example, si gustong tumalon sa 10th floor. Sino po? Sinong ano? Sino na? Sino na? O, sino na? Gusto tatalong sa 10th floor. May banggit. Siguradong hindi ka lulutang. Siguradong hindi ka lulutang. Kahit anong talon-talon mo pa, hindi mo mababali ang law of gravity sa Panginoon. Hindi mo mababali. Amen? Kahit anong lundag ang gawin mo, hindi mo mababali yan. Kundi ikaw ay magkabali-bali. Hindi lang bali. Totoo. Ikaw ang magkabali-bali. Amen? Pasak pa. Sa tuwing sinusuway mo ang kautusan ng Panginoon. Sa Balik. tuwing sinusuway mo ang kautusan ng Panginoon, anong mangyayari sa'yo pag sinusuway mo ang kautusan ng Panginoon? Balik-balik. Magkabali-bali yung pananampalataya mo sa Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin yan, Oo, mga wala ka sa kapatid. live. Tandaan natin palagi, kapatid. Baka iniisip mo, yung statue lang ang ibig
ibig sabihin ng Panginoon, Walang hindi. kaman ng Ang trabaho. ibig sabihin ng Panginoon, yung mga priority sa buhay mo bago ang Panginoon. Dapat unahin natin ang Panginoon bago ang Hallelujah! lahat. Hallelujah! So, yung first commandment, natin. sabi ng Panginoon, do not bow any idol. Amen. Worship no God but me. Sabi ng Panginoon, ito ay batas ng Panginoon sa atin. Amen? Sa Diyos lang tayo magpakumbaba. Sa Diyos lang tayo sumunod. Hallelujah. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Hallelujah. Sa Diyos lang lahat-lahat. Wala nang iba. Amen. Ito yung ibig ng sabihin ng Panginoon, don't worship any idol. Huwag mong sambahin yung mga bagay na hindi nagbigay sa'yo ng ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Ito yung sabi ng Panginoon sa atin. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya lang. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Pinagbawal tayong magkaroon ng ibang Diyos dahil alam ng Diyos na maaari tayong gumagawa ng ibang Diyos. Paano? Paano ka gumagawa ng ibang Diyos sa buhay mo? Tanong ko, ikaw, Sister Glory, ikaw. Paano ka gumawa ng ibang Diyos sa buhay mo? Ha? Paano ka gumawa? Kasi sabi ng, kaya alam ng Panginoon, Facebook. sinasabi ko na huwag kang magsimba ng ibang Diyos, kasi alam ng Panginoon na ikaw mismo sa sarili mo, marunong kang gumawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil hindi lamang yung punto ang tinutukoy dito sa Panginoon, kundi ang kasama dito yung high priority or ultimate concern na palagi mong inuuna sa buhay mo. Kaya dapat natin intindihin na hindi lamang statue o idols ang tinutukoy sa Diyos natin. Palagi natin tandaan yan, mga kapatid. Akala natin, pero hindi. Pinaintindi ng Lord ang mga kaganapan. Kung tayo ay hindi natin ito inuuna, ang Panginoon, inuuna natin ang mga bagay bago ang Diyos, siya ay naging sa ating buhay, bakit hindi natin siya unahin? Lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Bakit naging saka na lang ang Panginoon, di ba? Ganun naman tayo minsan. Ako din, inaamin ko sa sarili ko yun. Amen? Ganun tayo minsan, di ba? Inaamin din natin, inaamin ko sa sarili ko. Ito na si Pina. Saka na lang si Lord. Saka na lang, di ba? Saka na lang ang Panginoon. Tamaan ako niya. Ang sakit, di ba? Ang sakit, di ba? Bakit ganun na lang yung palaging iniisip natin? Saka na lang si Lord. Nandiyan naman si Lord, hindi nawawala. Unahin ko muna, punta muna ako sa kaibigan ko. Punta muna ako sa party kasi isang taon, isang business lang yun. Di ba? Tawagan mo ako. O saka, di ba? Palaging saka. Para mag-isip. Saka-sakahan na lang tayo niyan. Amen? So, God first. So, how? Tanong natin sa sarili natin, how? Kasabi ng Panginoon, God first. Paano naging una ang Diyos sa buhay natin? Tinatanong natin ang minsan natin kasi wisdom and knowledge, wala tayo ng ganun. Walang Amen? kakayanan. Hindi natin naisip. So, you don't know what you want to do. Amen? Paano ko gawing una ang Diyos sa buhay I-check mo ko? ako kung tulong mo. Tanong, sa finances natin, Tawagan. anong unahin mo? Amen? Sa finances natin, anong unahin natin ang Panginoon? Sabi dito, unahin mo ang Diyos sa paglaanan ng pera mo. Amen? Amen. O, tinatanong mo sa sarili mo, paano ko unahin ang Panginoon? Sa pera. Aray. Ito ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 3. Sa Proverbs 3, verse 10-11. Sabi dito, honor the Lord with your position and with the first produce of your entire harvest. Then your barn will barns will be completely filled filled, and your and vats vats will will overflow overflow. with new wine. Do not despise the Lord's instruction, my son, and do not look this discipline. Amen? So ito yung sabi ng Panginoon. Pag-uunahin natin ang Panginoon. The Lord, He always remind na honor the Lord with your all wealth. Sabi ng Panginoon. This is the command to us. To give the tithes and offering. Tithes and offering. Una, ito siya ang pinaka-importante din na unahin natin ang Panginoon bago tayo bibili ng ibang, diba? Dapat nakasipirit lang para sa Panginoon. Kasi tinatanong mo pa, ako unahin ang Panginoon sa buhay ko. O, sa mga finances mo. Unahin mo si Lord. Ilahin mo yung tithes para sa Panginoon. Para yan, Lord. That's the command to us. Amen? That's the command to us. Hindi mo mabali ang command ng Panginoon. Hindi mo mabali ang command ng Panginoon. At ang Panginoon may promise. Amen? May promise ang Diyos sa atin when we follow, lalo na kung ando na
nakatabi na yung nakikita na ni Lord yung puso mo. Nakatabi na yung para sa Kanya, nakasipilit na yung tithes, anong piling para sa Kanya. God will bless you sa lahat ng aspecto sa buhay natin. Amen? He will bless you. Alam ko nakaranas na tayo ng mga blessing financial na binibigay ng Panginoon dahil inuuna natin, hindi natin nakaligtaan yung tithes anong piling para sa Panginoon. So, napaka-importante because the tithes anong piling, that's the command. So, when you want to follow Jesus, of course, first, yung finances mo. You separate first the tithes anong piling. Amen? Meron pa isa, our interest. Isa din yan ang interest. Kung paano unahin before yung interest mo sa mga bagay. Ang dami, di ba? Ang dami. So, interesado tayo sa lahat ng bagay, lalo na kung ito ang nagustuhan natin. Amen? Ano ba ang pinakaabalahan mo ngayon? Alam mo, marami tayong interest. Alam ko, marami tayong mga interest sa buhay. Amen? Yung kaligayahan. Ano ba yung kaligayahan? Isa din yun sa pumapasok sa atin yung nag-interest tayo yung kasayahan natin sa mundo. Yung kasayahan natin sa mundo. Isa din yun. Inuuna natin yung kaligayahan doon sa mundo. Ang Panginoon nakalimutan na. Nawala na yung interest mo. Nawala na yung interest mo doon. Yung bisyo. Anong bisyong meron tayo ngayon? Ayun.